Hi guys! For today's video, naisipan ko na namang magluto ng pansit. Ewan ko ba, pero paborito ko talaga ang pansit. Tsaka hindi naman siya ganun kahirap lutuin. Kaya naman, lagi akong may stock ng bihon. So kahit anong araw, pwede ko siyang lutuin. Nag-iiba-iba lang naman ang luto ko, depende yan sa sahog. So ngayon, gagamit ako ng pork liempo. So ayan, since mataba yung ating pork liempo, hindi ko na nilagyan ng mantika yan. Ginisa ko na lang siya sa sarili niya hanggang sa lumabas na yung kanyang sariling taba. At dahil ayaw nating ma-high blood, binawasan ko yan ng mantika. Nag-iwan lang ako ng konti para naman mag-isa yung bawang at sibuyas. So ayan, kung makikita ninyo, mga naka-8 kutsara ako dyan ng mantika. So nung makuha ko na siya, hinalo ko lang ulit ng konti hanggang sa mag-golden brown na siya. Tapos maya-maya lang ilalagay na natin yung bawang. Igigisa lang natin ng mga ilang minuto hanggang sa mag-golden brown na siya. Kayo po ba, ano po ba ang paborito ninyo? Pansit o spaghetti? Kasi nung bata ako, pansit ang gusto ko. Pero habang lumalaki na ako, nagiging gusto ko na yung spaghetti. Pero ngayon, parang mas nagugustuhan ko na ulit yung pansit. So ngayon, isusunod na natin yung sibuyas. Igigisa lang natin yan hanggang sa parang mag-caramelize na siya. Tapos maya-maya lang lalagyan na natin yan ng pamintang durog. Sigurado ako may kanya-kanya tayong style ng pagluluto ng pansit. Basta ang importante, maluluto natin siya ng masarap. So ayan, maglalagay na ako ng toyo. Konti lang muna hanggang sa magisa lang yung ating baboy. Pakukuluan ko lang yan ng mga ilang minuto since naluto naman na yan kanina. Tapos saka ko na ilalagay yung ating mga gulay. Carrots at cabbage lang naman yung hinalo ko dyan. Yung iba, marami pa silang sinasahaw para daw special, katulad ng chicharo, kikiam or squid ball or chicken balls. Pero ako kasi laging simple lang yung niluluto ko, basta masarap. At saka low budget lang tayo, kaya ganyan, okay na yan. So pagkatisa ng ating mga gulay, hindi natin yun in-overcook kasi mamaya ihahalo pa natin yan sa bihon. So tinanggal ko lang yung mga gulay, tapos nag-add na ako ng tubig. Naglagay ulit ako ng paminta para naman mas masarap. So haluin lang natin na maigi hanggang sa kumulo, tapos saka natin ilalagay yung ating binabad na bihon. Binababad ko na siya sa tubig para hindi na rin siya matagal lutuin. Medyo na parami yung lagay ko ng bihon, so maya-maya medyo mahirap yan haluin. So siguraduhin lang natin na mahahalo natin na maigi para walang maiiwan na medyo matigas. So gagamit na pala ako dito ng 2 panghalo para naman mas mabilis. Pag napansin natin na dry na siya, na wala ng sabaw tapos hindi pa luto yung ating bihon, pwede pa tayo maglagay ng mainit na tubig tas lalagyan lang ulit natin ng toyo. So habang naghahalo tayo dyan, siguraduhin lang natin na mahina lang yung ating apoy para hindi agad masunog. So pag nahalo na natin yan, maya-maya pwede na natin yan tikman. Pag sa tingin ninyo medyo matabang pa, pwede pa tayo magdagdag ng toyo. So pakunti-kunti lang para hindi umalat. Kung sa tingin ninyo okay na ang lasa, ilagay na natin yung ginisa nating gulay kanina. Tapos haluin lang natin na maigi hanggang sa mag-well combined na siya. So kung mapapansin ninyo medyo hirap na, napuno kasi yung ating lutuan, na parami yung luto ko ng bihon. At yan, ready to serve na siya. Kain tayo. Maraming salamat sa panonood. Bye!